Hello everyone, welcome back to alam mo ni Malina. Hello everyone. Guys, sorry guys, kasi may nagpapahinga ngayon sa kabilang room. Ayaw ko naman na disturben siya kasi may work pa siya mamaya. So, pasensyahan nyo guys pag nag-ASMR tayo ngayon. Charot. Hello everyone! Welcome back to Folk Dance Library. If you're new to my channel, consider giving a like, share, subscribe, and tap the post notification bell so that you'll get notified every time I post a video. So in today's video, tuturuan ko kayo kung paano matulog. Biro lang guys, matutulog tayo ngayon kasi naka-sundown tayo. Anyhow, this video is for instructional video lang naman. Hindi talaga kailangan authentic talaga yung dadamit natin kasi gusto ko nang ituro yung tamang way ng dance term today. So yun nga, mag-ASMR muna tayo ngayon ha kasi baka makadisturbo tayo sa kabilang room. So yun, wait lang. So, without any further talk, let's have Lula Kikay's book. Oh, taray! So yung first na dance term natin everyone is masiwak. Masik lang tayo. So, babasahin ko guys, ilalagay ko yung definition dyan ng masiwak. Masiwak, to turn the hand from the wrist halfway clockwise, then raise and lower wrist once or twice. This is an Ibanag term. So, yun. So, hello to my friend na from Cagayan Valley, Isabela, kasi doon nag-originate yung dance term na to, yung masiwak. Hi, babe! Hi, babe! Shots. Masiwak, to turn the hand from the wrist. So, yung point of movement natin is nasa wrist. Okay, alam niyo naman kung saan yung wrist na. So, yun. So, iikot natin siya. Yun, clockwise. Kasi sabi dito clockwise eh. Wala namang sinabi na clockwise and then open and close parenthesis, counterclockwise. Wala man ng ganun. So, mag-focus lang tayo. Mag-stick lang tayo sa kung ano yung sinulat. Okay? Pag ganito, ikot siya. Sundan niyo ako guys ha. I-flip ko na siya para tumama yung instruction sa book tsaka sa movement natin. So, yun. Ikot siya clockwise. And then, iangat yung iangat or raise the wrist. So, yun, iangat natin. And then, ibaba natin once. So, yun yung option A. 1, 2. Option B naman, turn the hand from the wrist halfway clockwise, then raise and lower the wrist twice. So, that's 1, 2. So, yun yung option B. Ulitin ko, option A, 1, pop. Option B, 1, 2, 3. So, yun. Actually, wala namang counting na nilagay, pero ganun siya i-perform. So, ulitin ko, option A, lagyan natin ng count. For option A, gawin natin 2, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, that's for option A. For option B, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys, pag may question kayo, like your question, hindi po ba close fist? Nakita niyo naman sa definition ng dance term na wala namang sinabi na close fist or open yung palm. Nasa inyo kung gusto niyo siyang i-perform na naka-open yung palm or close fist. Okay? So, gagawin ko naman this time na close fist para may idea kayo kung paano siya. Actually, the same na naman siya. Nag-open na tayo kanina and then this time, i-close natin. So, close fist tayo. Option A, 2, 4. 1, 2. 1, 2. Option B, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun. So, that's for masiwak. Actually, dumidepende pa yung masiwak. Pero nag-stick lang tayo ngayon sa definition na nilagay ko dyan kung ano yung nasa libro. Pero mag-change to depending sa instruction ng literature. So, if meron kayong nabasang literature na mayroong gantong term, i-follow nyo lang yung basic. Kasi basic yung itinuturo ko sa inyo ngayon. Pero, pag
nasa literature na talaga kayo, actual literature na mayroong ganto, mas marami pa silang instruction dyan minsan. Okay? Nag-iiba-iba siya. Meron na arms in reverse T doing the masiwak. So, alam niyo kung ano yung masiwak. So, pam, pop, pam, pop, pop. Or arms in, right arm in second position. Diba? Ganun siya. Pam, pop, pam, pop, pop. So, yun. Dumidepende siya kung sasabihin sa literature na open palm, or closed fist. So, dumidepende siya. Tapos, dumidepende din yung position, kung first position, second position, ganon. Third position, fourth, or fifth. Depende siya. Basta mayroon na kayong basic sa mind nyo na kung ano yung masiwak. So, yun. I think that's it, guys, for masiwak. This time, i-apply natin siya with the music. So, hindi ako mag-move sa feet ko. Mag-quarter turn lang ako para makita niyo yung angle ng kamay. Hindi na muna ako magdadalawang kamay kasi ang sinabi kasi doon is clockwise lang naman. Wala pa namang sinabi doon na counterclockwise. So, one head na muna tayo kasi pag magdadalawang kamay ako, sorry. So, namarinig na ako, ilagay ko lang dito, guys. Wait lang. Ang hirap pag walang microphone, di ba? But it's okay, guys. I can sacrifice so I can help you. Kasi kung magdadalawang kamay ako, baka mag-conflict siya doon sa binasa nating definition. Kung right hand yung gagamitin ko, tama siya, clockwise. Kung dadalawahin ko na naman yung kamay ko, yung isang kamay ko na naman, i-counterclockwise na siya, hindi na siya yung tama. Pero, again, depende pa din sa instruction ng literature. Kung papagawa niya sa inyo na dalawang kamay, kung anong posisyon. So, i-follow nyo lang. So, since we're following the definition we have in this video, so, one hand naman tayo kasi clockwise lang naman yung mention. Wala namang counterclockwise na nasa loob ng open and close parentheses, di ba? So, yun. I-apply natin siya with music. So, sa first part, mag-open palm muna ako. And then, sa second part, mag-close fist ako para may idea kayo. We can do the masiwak, either naka-open palm or close fist. So, yun. So, let's do it, guys. Thank you so much for watching this video, and if you're new to my channel, please consider giving a like, share, subscribe, and tap the post notification bell so that you'll get notified every time I post video. Thank you so much, guys, for the support and for your comments. If you want to use the music, you can tap Sir Dandan. Ilagay ko yung social media niya dyan, so you can contact him, so you can ask him for the music. So yun, if you're new to my channel, consider giving a like, share, subscribe, and tap the post notification bell so that you'll get notified. Once again, it's me, Rory Nasis, saying let's embrace, love, and preserve our culture. Bye!